Yan, hello. Yan, busy yung mga helper ko, oh. I cannot do it myself. Hindi pa magkasya. May isa pang box na gamit ko. Yan, yung mga office girls saka mga helper ni Miss Doll. Hindi ko kaya. Wala akong lakas. Yan. Dalawa lang sila nandito. Busy kami. Meron pa akong mga damit na marami pa. Isa pang box na regular. Ito for the first time. Oo, for the first time ngayon lang ako nagganito ng box. Tapos mayroon pang dalawang box doon sa ali-ali sa kwarto ko doon. Daming gamit. Lahat ng mga unan. Lahat. There, shout out kay Santos Matubang at Igna Vlog. Tininyo proud sa lahat dyan. Shout out. There. Hi everyone, this is Ate Dol Dumundon updating. There, pauwiin na natin ng mga gamit natin sa Pilipinas. Kasi ang bilis ng panahon, ilang buwan na lang. And then lilipat pa kami. Dahil gagawin tong bahay ni Miss Celine. Then after that, ewan ko lang kung babalik pa ako sa kanya dito sa bahay or yung panibago na. Kasi pag nasa labas ako doon sa isang kwarto ko doon sa baba, wala akong labahan doon. There. Ang agang pinirmahan ni Michael yung isa. Sayang yung 2 buwan na sweldo. Nandito pa ako. Siguro ayaw nilang pakawalan yung isa dahil nga namatay din yung amo niyang senior na matanda. So, pinirmahan ka agad para hindi na siya makawala kasi mahirap nang maghanap yung walang experience ba sa mga matatanda. Ngayon, Indonesian ngayon ang ina-hire ni Michael. Kasi mas mura ang bayad pero ngayon hindi na same na sa mga Pinoy ang pasweldo. Noon mura lang binabayad sa kanila, very unfair talaga. Kasi hindi sila nagko-complain. Ngayon palaban na rin yung mga leader ng mga Indonesian. Sumapi sila sa mga Pinoy groups, Kaya, ngayon, yung sweldo nila, tumaas na rin. Kasi yung equivalent ng pera nila kasi sa Indonesia ay, malaki. Pero, siyempre, mas same din ang, kind of work. Dapat lang na pantay-pantay. Very unfair kasi na binabayaran sila ng mura lang. Gumagastos naman sila same sa lahat. So, ngayon at least marunong silang magluto, mag-alaga, pero hindi same na mga Pinoy. Mga Pinoy, talaga. Yung mga mapagkatiwalaan sa loob ng bahay. Pero hindi naman siguro lahat. Pero karamihan sa atin talaga sa trabaho. Awan ko lang yung mga Indonesian. Kasi now lang nag-hire si Michael ng Indonesian citizen. Pero okay naman yung sa kabila. Magaling magluto, mabilis magtrabaho. Pero mas yung trabaho ko. Noon yung mga bahay namin, ang makita mo ang linis-linis, yung walang kalat, kahit maliit pa si Michael noon. Ang bahay namin talaga very organized. Pati yung loob ng kwarto ko, hindi ko iniiwanan yan na hindi na natakpan yung kama. Nakaayos lahat yan kasi hindi mo alam, binibisita ng amo yung kwarto mo, ganun.
Pati sa kusina ko ng very organized, malinis. Doon sa kabila, kalat. Sobrang kalat. Sobrang makalat. May bisita kasi yung naging asawa ni Michael. Hindi niya alam ang ginagawa sa loob ng bahay. Kami nila Mrs. Ling noon, very quiet, very simple life. Then, nag-iimbita lang ng may magmadyong. Ay, minsan-minsan, yung ano lang, yung katuwaan lang nila para makasama ang mga kaibigan, ganun. Pero malinis yung bahay namin, hindi makalat, ever since. Ilang beses na kaming lumipat. Ang linis-linis, maayos ang bahay namin. Kahit na maliit pa si Michael noon, akong nagpalaki kay Michael. There. Hanggang sa nangangamatay na mga pamilya, both side ng mother and father. Buti naiwan si Mr. Ling, siya na lang naiwan na lalaki. Ilan pa yung babae, 4 pa yata. Pero nasa Australia yung isa, nasa Amerika yung isa. Dalawa dito sa Hong Kong, isa sa Mongkok, isa dito sa Central, diyan sa may taas ng simbahan. Si Mr. Ling dito sa Central. There. Ilan pa sila? Okay pa. Pero yung pamilya ng babae, ubos na. Yung mga anak na lang naiwan. Tapos nag-umpisang naghihiwa-hiwalay na. Ay, good Lord. Yeah, itong bahay ni Miss Ling, maliit din. Gumalik ulit kami sa nakahiga ulit kami, nagre-rest kasi inantay namin yung gagawan ng CR ni Miss Ling kasi flash ng CR. Kaya nasira siguro yung yung flashing niya. Akala ko pinatay yung tong buong building. Yan, tagal-tagal na. Kasi minsan pinapatay dahil nga diyan sa new building. Malapit nang matapos dyan sa baba, sa taas ng building namin. Ang ganda-ganda pero mahal daw ang renta dyan. Kaya ayaw ni Michael, lumipat dito. Doon din sila lumipat sa same place, same building. Nasa 42nd floor sila. Nasa 38 ang lilipatan. Kaya magiging busy kami talaga. So, by second week of next month, lilipat kami doon. Kasi, nakalipat na sila noon, kaya doon kami mag-stay ng ilang araw doon hanggang sa matapos tong bahay niya. Aywan ko lang kung sasamahan ko pa siya dito pabalik or yung panibagong mag-alaga na sa kanya. Pero mayroon pa naman akong kwarto dun sa kabila. Hindi ko pa isa sa uli yan hanggang nandito pa ako sa Hong Kong. There. Kasi sayang din yun, paparinta din yun, hindi ko natintirhan. Yung kapatid ko lang ang tumutuloy dun pag Sabado ng gabi. And then, Sunday, lumilipat sila dito ng hapon. There. Madilim tong kwarto namin ha. Kasi pinatay ko yung ilaw, tinakpan, inalagay ko yung, sinarado ko yung, yung kortina, para masarap mahiga. So, mamaya, lalabas ulit ako. Bibili ako ng panlaba ko. Need kong dahan-dahan ilaba itong mga iiwanan ko para malinis. Yan. Nakaalis na yung giant box ko for the first time in my life. Ngayon lang ako kumuha ng, kung hindi yung kapatid ko, kunin ko lang sana yung yung large, yung smaller than the king size. Kasi hindi ko kaya yung mataas. Kailangan lumusong ka sa loob ng box. Oh my God. Okay lang kung may kasama ka na lulusong sa loob. Kasi nga, dahil may malita ako doon, mga flower vase, yung chair ko na antique wooden chair, yung pag nakaupo ka ng mababa, yung maliit. Nilagay ko dun kasi ayokong itapon ni Michael, antique yun eh. Binili ng mama niya sa Macau. Ang dami niyang antique na pinamigay talaga doon sa kaibigan ng auntie niya kasi nagkukulikta yung mga i-dispose kasi may truck sila nakukuha.
Ang daming naibigay sa kanya. Yung iba bininta. Yung iba na nakuha ko, nandun na sa bahay namin, nakasabit na lahat, nakadisplay na lahat. Kaya yung mga antique, ang collection ko. Ever since kasi yung mother ni Michael, mahilig. Kung ano yung itsura ng bahay, ganun din ang display sa loob ng bahay. Kaya, ilang beses silang lumipat kaya. Ang gaganda yung bahay ng lalaki. Ngayon, wala na yung babae. Si Mr. Ling, 90 years old na. Dahil na-stroke siya, medyo nagka-diferensya yung kanyang yung may konting demensya. Hindi naman yung konti kasi wala na. Pati kaibigan, kinalimutan na. Yung every Friday, Wednesday lang, yung group na yun lang ang sinasamahan na namin. Hindi niya kabisado lahat ng pangalan, hanggang 2 lang, yung dating kaibigan lang na first na kasama niya sa grupo. Kasi may mga bago na kasi na sumali ng St. Stephen Boys, kaya dumami sila. Si Miss Celing, pag hindi mo na anuhin yan, kawawa ito pag walang pag hindi mo bantayan, kasi halos hindi na siya mahinang tumayo na. Kasi yung buto ng paa niya, yun kasi ang nadali sa stroke noon. Hindi siya makatayo. Yung paa niya anong tawag doon na dali yung paa niya. Ako rin nagmamanid yung mga paa ko dahil nga sa treatment ko, lalo pag mainit, yung mga litid niya lumalabas yung paa ko. Dito nasaan na dito, hindi makita dito. Makikita mo talaga yung soup bones ng paa ko dito kasi mainit. Ayaw niya kahit may aircon, pag naramdaman yung init ng araw dito niya. Kaya marami akong nararamdaman talaga, pati yung tenga ko meron pa bumalik-balik. Pati yung mata ko may tumubo na kuliti, yung nung nag-start yung mainit na araw, yung weather niya nag-iba. Tapos yung tenga ko, pag once na napupunta sa malamig, parang nag-o-open silang dalaw yung parang naka-close yung isa, minsan yung nag-o-open siya. Kaya hindi mo maintindihan talaga yung dito sa Hong Kong, yung weather niya talaga pag mainit. Marami kang maramdaman. Si Miss Celing din, katapos lang niya nagdiarrhea. Oh, good Lord, nagdiarrhea yan ng ilang araw. Kaya wala kaming tulog from Sunday afternoon hanggang Tuesday. Buti ka mo, ako yung maagap. Yan, kinabukasan, Monday, bumili ako ng Pucha pills. Tapos pinakain ko siya ng medyo, yung lugaw muna with chicken, with eggs. And then yung sumunod, noodles. Tapos rice, konting ulam. Buti ka mo kumakain siya. Ayun. Nung after mga Tuesday afternoon, o kaya Tuesday afternoon or Monday night, Monday morning, hindi, Monday, o kaya Tuesday morning, medyo na yung gabi, yung midnight, medyo yung kanyang dumi. Kaya hanggang kinabukasan yun, bumalik na sa normal. Kaya na siyang kumain, may gana naman siyang kumain, pero hindi mo mapilit talaga pag siyempre pag may pakiramdam ka, hindi magandang kakain ka ng basta-basta. Buti ka mo, nag-okay na si Miss Celing, or else madagdagan ng kanyang karamdaman. Mahirap kaya pag siyempre may edad na siya. Minsan yung kanyang memory, iba-ibang sinasabi. Minsan hindi ako nadidinig. Sisigaw pa ako naman ang madadali. Yung isang tainga ko, medyo siya. Tapos yung mata ko, kaya hindi ako masyadong sa minsan pinapatay ko yung cellphone ko kasi yung mata ko, siyempre kasama yan, medyo madilim-dilim. Kaya hindi nyo laki ako makikita talaga.
Kasi kailangan kong mag-rest talaga. There, one day, I'm sure, magiging busy kami sa kabila. Siyempre, may batang kalaro. Habang busy sila, may matanda akong kasama. There. Habang busy yung isa, magluluto, ano pa man. Nandyan ako sa bata, sa matanda. Naglaro kaming tatlo. Pag once na pabalik na kami ng Central, good Lord. Kailangan kong agapin ko rin yung mga ko sa YouTube. Magtanggal ako talaga. Kaya pasensya kayo pag once na magtanggal tayo ng dollar bills natin. Very soon. Or else hindi pwedeng iwanan ko dito na marami akong babayaran. Tapos hindi ko na magagamit yung YouTube ko. Just in case na hindi ako makabayad. See? Tapos yung phone bills ko, kailangan kong ipa-tick down or else makakananggap si Michael ng aking bills dito sa bahay nila. Kailangan nating bago at least within 2 months. Ngayon July, August. Kasi pag hindi ko pa i-close ng August, September, medyo mag-alanganin ako dyan kasi magiging busy kami, wala na akong time. So maaga kong iiwan ko na lang yung normal na babayarin ko sa phone subscription ko, and then bago ako uuwi saka ko lang i-report para at least magamit ko pa itong phone ko, makapanood pa kahit hindi na ako magpapalipad pa man. At least pag may pwede nating padalhan pa si Kuya Bal, pantulong niya. There, bago tayo pauwi sa Pilipinas. Marami daw akong gagawin sa Pilipinas sa bahay namin. Kasihin ko yung mga insurance ko. Ipapaklose ko yung kasi natapos na yung bayaran itinuloy yata. Tapos yung SS ko, i-update ko. Ganon, marami kong gagawin. Tapos pabinyagan ko yung anak ng pamangkin ko. Kasi akong nag-promise na akong magpabinyag doon sa bahay. Kaya maraming gastusan yan. Kaya kawawa si Ate Dol, imbes na milyonarya na siya. At least, wala akong problema. Mag-sweldo na ako sa SS ko. Yun ang allowance ko. Pambayad ng kuryente. Pambili ng pagkain sa bahay. Yun. Kasi nandun pa yung nanay ko. Tapos yung kapatid kong isa, pinauwi ko na. Wala nang pera yun. Kaya ako ang bubuhay sa kanila. See? Kaya, pero okay lang. Hindi lang tayo maambisyosa. Kung anong mayroon sa Pilipinas, yun lang. Dito sa abroad, iba kasi dito sa abroad, sumisweldo ka, nagpapadala ka. Ayan, pwede kang mag-enjoy paminsan-minsan. Sa Pilipinas pwede rin, pero wala na tayong dollar local currency na lang. Madaling maubos ang pera natin sa Pilipinas, kaya ang bilis. Buti ka mo, sana wala na akong ipapagawa sa bahay namin. Oh my God. Doon na uubos ang aking allowance pag umuwi ako. Yung naiipon ko, yun ang allowance ko talaga pag umuwi ako ngayon. Diretsahan ng uwian, wala nang allowance. Okay la, magbabay na tayo, mag-shout out tayo kay Kuya Bal Santos Matubang. Support natin sila, mga Team Kalingap, sila Ate Edna Vlogs, sila Kalingap Rob, sa lahat mga Team Kalingap. One Kalingap, one family. Shout out. Shout out. This is Ate Dol in Hong Kong. Updating yung aking box. Mga 2 to less than 3 weeks. Nandun na sa bahay yun. Susunod yung second. Meron pa ako doon sa kabila. Ipapaano ko doon sa kapatid ko kasi wala na akong time magtambay doon. Hindi ko pwedeng iwanan si Miss Serling ng medyo matagal-tagal. I-check ko lang yung doon kung marami pa.
Hindi ka mo yung iba, nandito na, dinala ko dito, hindi ko na binalik. Kasi every winter, kailangan ko yung mga jackets, mga ano, kaya nililipat ko dito. Ngayon, pinauwi ko na, kailangan din sa Pilipinas, one day malamig ulit doon. Kasi nung maliliit pa kami, parang abroad din yun, parang Hong Kong pagtaglamig. Yung lamig doon talaga, ibang-iba din noon. Nung maliit pa ako, maliliit pa tayo kung naka nandun na kayo noon nung taglamig ng Pilipinas noon, ay sobra. Talagang nagbo-bonfire ka talaga sa lamig. Pwede kang magtosta ng pandesal doon sa may apoy, you know. Ang sarap-sarap nung gustong-gusto ko noon nung maliliit pa kami. Ganon ginagawa namin pag may apoy. Malamig noon kaya ano, ngayon ilang taon nang nabago, tag-init na, iba na yung panahon ngayon. Pati dito sa Hong Kong, nag-iiba na rin. Kasi malapit na naman ang tagbagyo, kaya kailangan nating iras yung mga ipadala ko. Kasi ngayon is July, August, September, yung signal number 8, signal number 9. Kaya need nating iparas yung mga gamit para hindi mabasa. Sa bagay, sa barko yun isasakay. Kaya siyempre yung pagkuhan nila dito sa bahay, siyempre maulanan yan pag tag-ulan. Hindi nila tinatakpan yan, kaya binabalutan ng plastic. Yung scotch tape. Kailangan balutan mo ng scotch tape yung buong box para hindi siya mabasa talaga. There. Okay, from now, this is Ate Dol Dumondon. Bye! Nakahiga ako kaya, ayan, pandagdag sa pang ipupus ko. There, bye for now. Thank you so much sa nandyan, sa play. There. This is Hong Kong. Mamaya pa ako lalabas kasi bibili ako ng aking yung bagong sabon ngayon ng washing machine, yung mga may jelly, yung hindi na ako bumibili yung liquid, yung mga na lang, kasi sa may Japan Homes may mga mura doon. Sa Welcome Shop, Parking Shop, mga mahal ang bilihin doon, yung mga sabon na yung mga bullet, yung mga yan. Yun ang gusto ko doon sa may Japan Homes, may mga mura doon. Bye for now. Thank you so much everybody. Support natin si Kuya Bat, Kalingap Rob, sa lahat ng mga charity vloggers, sa mga Team Kalingap, outside ng Team Kalingap din. Kasi yung iba diyan kasi kay Kuya Bal noon, kasapi sa hindi pa siya Kalingap. Basta yung mga first batch, may second batch, gano'n. May kanya-kanya ng group. Pero pag si Kuya Bal, nandyan sila. Kaya shout out natin mga charity vloggers. Diyan. Ingat-ingat. Bye for now. This is Ate Dol Dumondon.